magre-rehistro, partner. Oo. National Convener ng Digital Pinoy, si Sir Ronald Gustilo, nasa linya po natin. Sir Ronald Gustilo, magandang umaga po. Double Wang sa Double B. Good morning po. Hello, good morning po sa Double Wing at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Sir salamat Ronald, sa nabalitaan oras. nyo na Oo. tong planong ito ng DICT? Na Register daw po register tayong lahat ng social media accounts natin na para lang daw itong SIM SIM card, card registration. Oo. Paano ho ba yan? Kayo ba'y pabor dyan? Actually, ito po nagkaroon po kami ng konsultasyon ni Secretary Henry Aguda patungkol dito, no. Meron kaming one-on-one consultation patungkol diyan kasi alam niyo sinusuportahan natin yung kanyang kampanya laban sa misinformation, sa online threats, doon ho sa proliferation at pag yung kampanya ng DICT na labanan ang online harms. Pero binanggit natin sa kanya na meron itong mga downside, no? Kasi una, maaaring magamit yung registration para magkaroon ng profiling doon sa mga kumbaga sa mga whistleblower, sa mga online whistleblower na nagnanais magtago sa anonymity. Pangalawa, maaari itong gamitin doon sa mga tao na nagpapahayag ng kanilang opinion na with the benefit of anonymity. Yun talaga yung problema. Pangalawa, paid service yung verification, ano. Aha. At pangatlo, yung gaano kasiguro yung kaligtasan ng mga impormasyon na ibibigay natin sa mga social media platforms. Hindi, kasi So ano ba, sa tingin ninyo, ano ang mas mabigat? Yung advantage o disadvantage ng registration ng social media accounts? Well, naniniwala kami na dapat labanan yung ano. Ang intention kasi ng DICT ay i-eradicate yung mga online harms at lalo at hindi makapagtago sa anonymity yung mga threat actors, no. So, gayon pa man, ang nakikita natin, kailangan ng legislation para dito eh. So, pero doon sa mismong act, pumapabor kami doon sa paglaban. Pero sinasabi namin kay Secretary Aguda, kung mayroong ibang paraan, baka kailangan nating pag-aralan kung mayroon pang ibang paraan para malabanan yung mga gusto nating labanan nang hindi gumagamit ng verification. Pero kung madedetermine natin later on na ito lang talaga yung pamamaraan, kailangan natin gawin ito with the assurance na hindi magagamit yung mga impormasyon na binigay ng taong bayan sa mga platform laban sa kanila. And at the same time, masisiguro na magko-comply yung mga platform sa Data Privacy Act of 2012 at hindi nila basta-basta ipamimigay yung mga impormasyon natin doon sa kanilang mga third-party marketing partners. Para Hindi, para bang sinasabi mo na, ito lang ang nag-violate na tao ba't nyo idadamay lahat? Di ba? Kumbaga, binabanggit natin kay Secretary Aguda, pag-aralan po natin itong maigi at buksan ho natin ito sa debate kasama ho ng komunidad. Nang sa ganon, matimbang po natin ito po ba talaga yung kailangan nating kahantungan. Kasi sa totoo, yung intention niya ay maganda. Pero kung meron naman po tayong ibang pamamaraan, baka hindi po natin kailangan umabot sa ganito. Okay, ito lang doon sa punto na parang baka makasagasa doon sa mga taong gustong magpahayag na saloobin pero behind doon sa kanyang tunay na identity. Sa akin naman, kung magbibigay ka ng sarili mong opinion o kaya naman matapang ka magsalita sa social media, bakit hindi mo pangatawanan, ilantad mo kung sino ka? Bakit ka magtatago via anonymity sa social media? Baka yung sinasabi for safety. Maaring may impormasyon Di, siya. kaya nga. Oo, No, iba yung mamaya- whistleblower. Iba yung yung- whistleblower na sinasabi niya. baka Pero yung ganon. kung sa akin, kung freedom of expression ang pag-uusapan sa Ronald, bakit kailangan nating magtago kung kaya mo panindigan ang sinasabi mo sa social media? Well, may alam naman ho natin, no, sa panahon ho ngayon hindi ho malayo yung mga talaga hong nagkakaroon ho ng mga banta sa buhay dahil ho dun sa kanilang mga sinisiwalat. Yung iba nga ay talaga hong sinasaktan, pinapatay, no. So yun din naman ho yung binabanggit natin sa kanya. Pero syempre ho, yung mga totoong yung mga halimbawa yung mga totoong may krimen na nagawa
gamit yung mga social media, yung mga scammer, even yung mga libelous post, yung mga mapanirang puri na mga post, hindi ho dapat, naniniwala ho kami, hindi ho dapat yan nakakapagtago sa anonymity. Kaya ang inaano ho natin dito, binabanggit ho natin kay Secretary Aguda, pabor kami doon sa paglaban na ginagawa ng ahensya, pero pag-aralan po natin ng maigi kasi unang-una, baka kailangan ho talaga ng batas kasi para maisagawa ito, lalo kung katulad dito ng SIM registration law. Opo, may downside. Sabi niyo, isa ka sa mga downside na napansin niyo nga, marami hong mga, yung mga scammer. Bakit hanggang ngayon naglipa na pa rin ho yan? Marami hong mga ganon. Ibig sabihin, kulang ang kakayahan natin. At hindi pwede i-shotgun approach natin through, mahanap natin yan through, yung SIM card registration. Hanggang ngayon, wala rin. Diba? Wala rin. Lantaran pa rin ang social ang media scam. registration, di ba? So may Opo, kaya kulang. po ang ginawa ko natin ngayon, katuwang po natin yung Meta ngayon. Nakausap na po natin yung Meta at actually meron na hong mga series of dialogues ang Digital Pinoy at kasama ho ang Meta. And at the same time in-engage ho natin yung gobyerno, kasama ho ang DICT at CICC para ho magkaroon na ho ng collaborative framework. Nang sa ganon, habang wala pa ho yung habang pinag-aaralan ho ng DICT kung anong gagawin, at least meron na hong pag-uusap between the government and the platforms. Nang sa ganon, ma-address natin bago tayo magkaroon ng batas, ano yung pwede na natin gawin. Nang sa ganon, kasi kapag may batas, talagang i-regulate ng gobyerno yung aktibidad ng platform. Gusto ba to ng platform? Definitely hindi ho gusto ng platform yan. Kaya ngayon ho, na nakikipagtulungan na ho sila proactively ho. Nakikipagtulungan na ho yung Meta kung ano ho yung pwedeng gawin na para ho ma-address itong mga scammer, ito ho mga fake news, ito ho mga disinformation networks. Sa ngayon, nandun sa kanilang platform. Clearly sa ngayon, hindi pa kayo kumbinsido na Kailangan ito to. ay parang magiging para siyang 100% na magbibigay ng protection sa ating lahat sa social media, sa mga scammers via social media, sa pamamagitan ng registration lang. Opo, meron ho tayong apprehension. Ang pinabanggit ho natin kay Secretary Aguda, maganda ho yung gesture, naniniwala ho kami doon sa kanyang kampanya, no? Pero pag-aralan nating maigi at bukas ho natin yung kasi ho talaga ho naniniwala ako doon sa naniniwala ako doon sa na gusto niyang pagandahin yung online natin, experience natin sa mga social media platforms at nakikita niya kung ano yung problema, no? Ang pinangangambahan lang natin baka ho kasi magkaroon ng question sa constitutionality kung isang department order ho yung kung isang department order yung ilalabas, baka kailangan nga ho kasi talaga ng batas para dito. Sir, nabanggit nyo kanina na yung mga platform ayaw sa ganito rin. Right now, kung ikaw nag-register, kunyari, nag-register ka sa Facebook, yung data, yung impormasyon na naibigay nyo sa kanila sa Facebook, hindi ho to napupunta sa DICT, no? Sa kanila lang. Ngayon, pag yung kailangan ng social media registration, ibig sabihin, magkakaroon na ng access ang DICT sa mga saan subscribers. Saan ang registration? Sino ang depository ng lahat ng mga verified accounts information? Doon po sa consultation natin, dahil katulad dito ng SIM registration, ang repository po ng information ay yung mga platforms pa rin po at hindi ho ito automatically accessible ng ahensya ng gobyerno. Kailangan pa rin ho nila itong i-request doon ho sa mga platforms. Nang sa ganon, meron din hong check and balance na masisiguro na hindi basta-basta na-access ng gobyerno yung mga information na yon. Pero syempre, kung ito ho ay kung meron hong batas kagaya ho ng SIM registration law, kapag ka ni-request mo at ang basis ay halimbawa may krimen, national security threat, mga ganyan, pwede ho obligado yung platform na magbigay kung merong batas. Pero sa ngayon, di ba, Sir Ronald, meron ng verification process, halimbawa sa X, dating Twitter. Lalabas. Pag meron kang blue check, verified ka. Sa Facebook, ganun din. kung may blue check ka, verified din ang account mo. So bakit kailangan pa ng order ng gobyerno ng panibagong registration or verification process?
Ito po kasi, hindi ho mandatory yung verification process ngayon. Mm-mm. No? So ibig sabihin, halimbawa, pwedeng hong dalawang klase 'yan. Una ho yung mga legacy verified accounts, yung mga account ng mga kilalang personalidad, 'di ba? Correct. Pangalawa po yung mga paid verified accounts. Ito yung mga individual na magbabayad ng monthly subscription para magkaroon ng additional service. Yun hong kanilang mga accounts. Kasama ho dyan yung hindi ho basta-basta makokopya yung kanilang mga account, mas mabilis na access sa customer support, etc. So, yung gusto hong mangyari ng DICT, lahat ho, wala nang paid verification. Lahat dapat merong libreng verification. Nang sa ganon, talaga alam natin na totoong mga tao yung gumagamit doon ho sa account na nakikita natin sa platforms. Ako ang tanging social media account ko ay X. Twitter 'yon, 'di ba, Sir verified Ronald? doon. Hindi ako Opo, verified. opo. Ayoko mag-verify. Bakit? Para lang sa blue check, payayamanin ko pa ng extra si Elon Musk. So, Kayaman-yaman nun. I still get the same service. Hindi, pero may bayad ka ba? Wala. Wala naman pala. Libre. nga. Oo. Exactly, So, because hindi ka pala- nagpa-verify. Oo. Pag gusto mo magpa-verify, ikaw, magbabayad ka. Di ba, Sir ngayon, Ronald? gusto wala nang bayad. Basta Oo. verified na. Opo, yan po yung gusto ng DICT. Nang sa ganun, kasi alam nyo, talamak din po talaga yung panghahack ho ng mga social media accounts, di ba? At yung verification po kasi isa rin ho yung deterrent doon sa panghahack. Kasi once na nahack yung account ng isang verified personality, mas madali hong ma-recover. So, kumbaga, ang gusto ni Secretary Aguda, yung mga perks ng verified account plus yung hindi makapagtago sa anonymity yung mga threat actors, ay may ganyan sana. Pero ayun na nga, ang binabanggit natin sa kanya, we support your cause, pero pag-aralan nating maigi. At Sige. maganda po diyan, nakikinig po siya. At actually nag-umpisa na ho yung mga unang round ng konsultasyon, parang nitong nakaraan, I think yesterday, pinatawag yung mga social media platforms para ho mapag-usapan ano yung mga dapat dapat Sige. nandyan, ano yung mga hindi nandyan, at kung handa ba silang comply kung sakaling may ganito. Abangan natin Hindi yan. hindi pa naman ito cast in stone. Yes, Pinag-aaralan opo, pa ho opo. ito ng DICT. Salamat, Sir mahalaga yan. Ronald, ha? Pag-aralan muna. Sa susunod po ulit. Thank you. Salamat, Sir Ronald Agustilo, sir. Thank you. Maraming salamat po. Good morning. Good morning. Yan. Thank you. National Convener ng Digital Pinoy, si Ginoong Ronald Gustilo, mga kapuso. Ayan, ha? So,